Wow, nakita na yung ilaw. Ay, ilaw. Don't forget to subscribe, like, and share. Hey, what's up mga sangkay? Happy New Year! Kumusta kayong lahat dyan? Maayos naman ang yung kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Manila sa Lunita Park. Ayun sa naka-duty security guard. Mamayang alas 4 pa ang bukas para sa public. Mamaya samahan nyo ako para makita rin natin yung mga ilaw. May mga naglilinis naman sa parke, pero wala talagang mga tao, mga security guard nakapalibot. At dito sa gilid may mga nag-aantay na makapasok. Dito sa may nag-aantay sila, kasama na rin ako dito sa nag-aantay. Tagal ng panahon ako nakapasyal dito, siguro more than 20 years bago nakabalik ngayon. Panoorin lang muna natin tong mamaya balikan natin to mayang gabi. Nag-aantay mga pasok. Boss, ano yan pag arkila yan, yung iikot lang o masada ka rin talaga? Umikot po kami ng Manila Beach, Ocean Park hanggang Intramuros po. Magkano po ang bayad, boss? 350 po siya. Hanggang maikot lahat? Kaya po ba ngayon? Anong ikotin natin? Halimbawa sasakay ako, Pumunta sa Baywalk. Bigo? Makikita na ba yung Dolomite? Opo. Talaga ha? Sasakay ako ngayon sa Kalisa, iikot daw kami sa Biwok. Tara na. Yung National Library. National Library po. Opo. Ngayon. Sarado pa rin. Noong nakaraang nung October, pumasyal ako dito, namasyal kami ng asawa ko, kaya nga hindi may makapasok. Maulan pa. Ito pala yung National Library. Ilang taon na po si Rambo? 8, sir. 8 na. Ilang taon po ba ang kabayo? Ito? Parang tao din yung life span niya. Yung kabilang side po ng Lunita, nung sarado ba? Sarado rin po yung Ocean Park. Maghapon nung malaki naman ang kinikita. Dito no. Dito po, yan doon lang kami. Ay hindi nyo po sarili ng kabayo. Malang kabayo.
Eh. Lalo Punta na na yun. po tayo sa Ocean Park. Sige po. Ocean Park. Ayun, ganyan. Eh. Sa may Quirino po. Itong daan na to, no? Rojas Boulevard po siya, di ba? Eh. Eh. Pangilan mo na ako ngayong ano. First time pa lang po. Kaya lang ako. Itong nasa kaliwa po, ano pong building yan? Ito po yung Rizal Park Princess. Dating US Navy. Ano nila, dati headquarters. Army Navy Club na ngayon. Ano, Ocean Park. Ito naman yung Quirino Grandstand. Ay, ito pala. Diyan nilalagay yung Nazareno kapag holiday. Tuwing ano, tuwing Oo. tuwing Hey! na ano ka rin. Hindi kami makadaan dito gawa sa Nazareno. Ocean Park, sarado pa rin. Grabe pa. Hey! Hey! Grandstand. Maganda ba yung ilaw dito sa gabi nung sa Lunita? Ito naman yung Manila. Saan po? Saan po? Ayan yung unang-unang, kauna-unang hotel dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Ayan ang 5-star hotel. Star. Saan po ba yung yun yung Photo Bomber building. Opo. Hey! Traffic na rin. Dito pwede na. Sa mga gilid lang po, sir. Pwede ba kung bumaba saglit? Pwede po, sir. Dito lang po mag-aantay. Dito ako ngayon sa malapit na sa Kalabaw. Puntahan ko tong Kalabaw na matagal na to, di man makaalis-alis ko dito. Yung sinakyan kong karate, talisaan doon lang iniwan ko muna. Ayun yung photo bomber ni Rizal, oh.
tayo dito sa Kalabaw. Venus Tamaraw, a symbol of people's dangerous ways, power controlled and rage that started when the great cry. Dito ako sa Kalabaw. Kalabaw. Lapad ng flag ng Pilipinas ha. Ito pa may isa pang ano dito, Kalabaw. May mga namamasyal na rin. May init dito ngayon pero napakalakas ng hangin. First time kumala dito mula nung napakatagal ng panahon. Lahat ng Pilipinas napakalaki. Anong mayroon naman dyan punong sa ano? Mga pasyalan, mga estudyante. Ito yung mga field trip na. Kakaroon ka rin ng ano, mga Opo, pagka... foreigner na ano, pasahero. Wala pa. Kasi Dolphy yan ah. Oo, ayan monumento ng Dolphy. Dito pala ang monumento ng Dolphy sa ano, Museum Pambata. Dito pala si Bidol sa Museum Pambata nakana. Opo. Dito tayo ngayon sa Manila Bay sa may White Sand, sa may Dolomite. Aakit ako dyan sa may overpass para makita ako. Titingnan natin kung ano nang update dito. Para mas makita pa natin yung White Sand. Dito oh. White Sand. Maliit pa lang pala na parke yung ano. Yan. Sa kanan yung bus yan. Yung ang ganda. Maputi nga. Maputi na oh. Pero hindi pa naman malawak masyado yung natakpan. May mga bagong buhangin din na nakatambak. Marami na rin picture dito. Wakas nakita rin natin yung Dolomite Sand dito sa Manila Bay. Ay, namamasyal ka dito para makita lang yan. Ano pangalan mo, boss? Marlo po. May pupunta lang talaga dito para magpa-picture taking lang itong mga to. So, tama na, alis na ako. Masikot pa kami. Sakyan ko man. Sir. Ikot pa kami yung sinasakyan kong ano ba yung balisa ko.
Jollibee. Ayun yung Manila Yacht Club, yung maraming ano doon. Makarating ba tayo doon? Hindi na. Nahalang din. Hey! Dito tayo sa Jollibee para bigyan natin yung driver ng kalisa ng pagkain. Tapos na kami umikot eh. Bigyan natin si Manong ng ano, Jollibee. Pasalamat na tinur tayo sa Manila. Si Manong ah. Aray. Nong, Salamat po. kumain kayo. Salamat po na marami, sir. Salamat po, sir. Ano nga pangalan mo ulit? Rex Mercury po, sir. Maraming salamat din sa pag-tour mo sa akin sa Manila Bay. At saka kay Rambo. Salamat po. Sir, salamat po, sir. Okay po, okay po. Haba ng pila papuntang papatok sa looban ng Lunita. Haba na ng pila. Ito yung Chinese Garden. Chinese Garden. Maraming tao. May malaking Christmas tree dito. May daanan sa gitna at marami ang nagpapapicture. Makadaan nga dito. Ano ko? Pero mga sangkay, ang inaabangan talaga natin dito mamaya pag dumilim na ay itong ilaw, pailaw dito sa Lunita, dito sa park. Yan ang inaabangan natin mamaya. Ayan yung fountain sa ngayon na wala pang maliwanag pa. Doon sa unahan ng fountain, yung puting building, yun yung photo bomber. Ayan, dito na tayo sa tapat ng bantayog ni Dr. Jose Rizal. Ayun po, pero di tayo pwedeng lumapit. Ay hanggang doon may harang. Ito palang bantayog ni Dr. Jose Rizal ay may taas po na 12.7 feet. At ang nag-design po niyan ay isang Swiss sculptor na si Richard Kisling. Ang pamagat po ng kanyang obra ay Muto Stila sa salitang Latin, na ang ibig sabihin sa English ay guiding star. Ayan po, guiding star ang pamagat pala ng obra ni Richard Kisling. Ito palang Lunita Park, ang nag-design pala nito ay isang Amerikano na architect,
sa panahon ng mga Amerikano. Marahil ay pamilyar ang pangalan. Ang nag-design ng Lunita Park ay si architect Daniel Hudson Burnham. Pamilyar ang pangalan, di ba? Meron sa Baguio City ganun eh, Burnham Park. Siya rin yun. Kaya nag-design ng Lunita Park nung panahon ng mga Amerikano. At ganoon din sa Burnham Park sa Baguio City. Sa kanya na mismo ipinangalan ang park. Siyang arkitektong Amerikano. Itong Lunita Park, ayon sa aking nabasa, ay mayroong 58 hectares. Ay siguro hindi lang ito yung kasama nitong paligid, kasi hindi naman masyadong kalawakan itong pinapapasyalan ng mga tao. Pero sa aking nabasa, 58 hectares po ito. Napakaraming tao ngayon. Sabado kasi at January 2 to 2021, New Year. Doon sa unahan yung grandstand. Yung pinagdadausan ng isang mga event. Kasama na dyan yung pagpaparada ng Black Nazarene ng Quiapo. Anyway, malapit na. Hindi lang natin alam kung matutuloy na naman ang parada ngayong, I think, January 9. Ito, Dr. Jose Rizal. Ang obra na po na yan ay alam ko ang ano yan eh, Tanso. Mayroon pang nakabantay na dalawang honor guard yata ang pangalan niya. Ang dami rin nagpapapicture dito. Sa kabila, ang dami rin tao doon sa may Kalabaw. Dito tayo sa Lunita Park. Si Dr. Jose Rizal pala ay pinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna, at namatay noong December 30, 1896 dito mismo sa lugar na to. Bagong Bayan dati at Lunita Park na ngayon. Ito yun. Mamaya lapitan natin ulit doon yung saktong lugar na kung saan na firing squad si Dr. Jose Rizal. Malapit din doon din na pinatay yung tatlong pare nung Gumbursa. Magkalapit lang ang lugar kung saan sila in-execute. Puntahan natin. Mahigpit ang mga guard, may kasama pang mga pulis. Nagbabawal. Kailangan naka-face mask, naka-face shield, at may temperature check din sa gate. Pag naglakad ka dito, one way lang, bawal ang counterflow dito sa mga araw. Ang laki ng watawat ng Pilipinas. Ang malalaking watawat natin ay ang alam ko yung sa Senado dito sa Lunita. Aywan ko lang sa Congress, basta ito lang yung malalaking watawat ng Pilipinas. Happy New Year. Puno. Limitado lang pala ang lugar dito. Nung normal, lahat ng lugar na to pwedeng pasukin. Ito sa may mga puno. Dun sa kabila may nakasalubong akong nag-counterflow. Pinipituhan na ng guard. Hindi tumitingin sa hindi tinitingnan ang araw, ang daan kung saan sila dapat sumunod. Ayun, bumalik. Narinig ang pito ng guard. Napakaraming flag ng Pilipinas. Dapat bago ka makarating sa ibang mga parke, dapat maunang mapuntahan tong Lunita Park.
ito yung sentro ng Pilipinas, ang Manila, at dito rin ang nakalagak ang pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realunda. Diba? Dami ng apelyido niya. Pero sa tingin ko yung apelyido na yan kinuha galing sa tatay at nanay niya. Kasi ang dami eh. Alam ko sa nanay at sa tatay niya yung iba niyan. Ganon siguro dati. Ayun o, mga sangkay. Andito na tayo sa lugar kung saan in-execute si Jose Rizal. Ito po yun. Ito may nakalagay nga pook na pinagbarilan kay Rizal. Si Jose Rizal y Mercado, manggagamot na Pilipino, propagandista, manunulat at makabayan, ay binaril sa banal na pook na ito nung ganap na ito ano ba ito 03 ng umaga ng Disyembre, or ibig sabihin ganap na alas 7:03 ng umaga ng Disyembre 30, 1896, na squad na binubuo ng 8 Pilipinong mamamaril buhat sa ika-7 Regimento ng Magallanes ng hukbong kolonyal ng mga Kastila. Kabilang sa madlang nakasaksi sa pagwaril kay Rizal si Teniente Luis Tabiel de Andrade, ang kanyang manananggol sa paglilitis sa bintang na pagtataksil sa Espanya, at ang dalawang paring Jesuita si P. Jose Villa Clara at P. Stanislao March, na sumama kay Rizal sa kanyang huling paglakad bago siya binaril. Ang kanyang kamatayan bilang martir ang nagpalagablab sa apoy ng himagsikang Pilipino noong 1896 at nagbigay sigla sa mga Pilipino sa kanilang walang takot at dakilang pakikipaglaban para sa kalayaan. Ayun, sa bandang kanan ko doon naman pinatay ang 3 pare on this spot on February 17, 1872. Fathers Jose Burgos Mariano Gomez Jacinto Zamora were executed for alleged complicity with the military uprising in Cavite on January 20, 1872. They were executed by strangulation by a bile device consisting of an iron collar, which the executioner tightened slowly until the martyrs meet death. Dito pinatay yung 3 pare. Mga sangkay, ito yung inaabangan ng mga tao pa ilaw mamayang gabi. Ito rin ang inaabangan ko.
Hello mga sangkay, gabi na at lubat na rin ako. Nakita ko na yung dancing fountain, mga ilaw na mga ganda. Ina ako. Salamat ulit sa patuloy na panonood sa aking mga vlog. Thank you.